Ayon sa public information document ng International Criminal Court, ginanap ang confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Pebrero 23 hanggang 27, 2026 sa The Hague, Netherlands. Kaugnay ito ng mga alegasyon ng crimes against humanity na may kinalaman sa tinatawag na war on drugs. Mahalagang linawin na ang yugtong ito ay hindi pa trial. Sa confirmation of charges hearing, sinusuri pa lamang ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para masabing may substantial grounds na maaring nagawa ng suspect ang mga krimeng isinampa laban sa kanya. Kung may makitang sapat na basehan, saka pa lamang uusad ang kaso sa trial stage. Para mas malinaw nating maintindihan ang prosesong ito, narito ang ilan sa mga pangunahing tanong at kasagutan batay sa public information document ng ICC website. Sino nga ba si Mr. Duterte at ano ang pinaghihinalaan laban sa kanya? Si Rodrigo Roa Duterte ay dating Pangulo ng Pilipinas, dating mayor ng Davao City at dating vice mayor ng Davao City. Ayon sa ICC Public Information Document, siya ay pinaghihinalaang may kinalaman sa crimes against humanity na murder at attempted murder na umano'y nangyari sa Pilipinas mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019 sa konteksto ng tinatawag na war on drugs. Ayon din sa dokumento, 3 bilang ng crimes against humanity ang iniuugnay sa kanya. Una, mga pagpatay sa o paligid ng Davao City noong mayoral period. Ikalawa, mga pagpatay sa tinatawag na high-value targets noong presidential period. At ikatlo, mga murder at attempted murder sa barangay clearance operations noong presidential period. Nakasulat din na nag-request ang Office of the Prosecutor ng arrest warrant na inilabas bilang secret noong Marso 7, 2025, ginawang public noong Marso 11, 2025 at isinuko siya sa ICC noong Marso 12, 2025. Ano ba ang confirmation of charges hearing? Ang confirmation of charges hearing ay hindi pa trial. Ang purpose nito ay alamin kung may sapat na ebidensya para masabing may substantial grounds to believe na maaaring nagawa ng suspect ang bawat krimeng isinampa laban sa kanya. Sa yugtong ito, hindi pa naglalabas ng final verdict ang korte kung guilty o not guilty ang isang tao. Pagkatapos ng hearing, may 60 calendar days ang mga hukom para magdesisyon kung kukumpirmahin nila ang lahat, ilan o wala sa mga charges. Kapag may nakumpirmang isa o higit pang charge, saka palang uusad ang kaso sa trial stage. Kailan at saan ginanap ang hearing? Ayon sa ICC Q&A document, ang confirmation of charges hearing sa Duterte case ay naka-schedule noong February 23 hanggang 27, 2026. Ito sa Courtroom 1 sa seat of the court sa The Hague, the Netherlands. Dito iniharap ng prosecution, defense at common legal representatives of victims ang kani-kanilang mga argumento sa harap ng mga hukom ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Trial na ba ito? Hindi pa. Mahalaga itong linawin dahil maraming nalilito rito. Ang confirmation of charges hearing ay pre-trial stage pa lamang. Ibig sabihin, hindi pa nito pinapasyahan kung guilty o not guilty si Mr. Duterte. Ang tinitingnan pa lang ng mga hukom ay kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa trial. Kaya sa ngayon, hindi pa ito final judgment at hindi pa rin ito conviction. Fit ba si Mr. Duterte na lumahok sa proceedings? Oo. Ayon na sa ICC, noong January 26, 2026 napagdesisyonan ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 na si Mr. Duterte ay fit to take part in the pre-trial proceedings. Bago ito napagpasyahan, humiling ang depensa ng indefinite adjournment at sinabing hindi siya fit to participate.
Dahil dito, nagtalaga ang ICC ng panel ng 3 independent medical experts para magsagawa ng medical examination. Matapos suriin ang medical findings at iba pang relevant circumstances, sinabi ng mga hukom na kaya niyang maunawaan ang charges, ang ebidensya, ang purpose at posibleng consequences ng proceedings at kaya rin niyang gabayan ang kanyang abogado sa depensa. Naglagay ba ang ICC ng special measures para sa pagdalo niya? Oo. Ayon sa dokumento, nagpatupad ang mga hukom ng ilang adjustments para mas mapadali ang partisipasyon ni Mr. Duterte sa pre-trial proceedings. Kabilang dito ang paglilimita ng hearing days sa hindi hihigit sa 4 kada linggo, pagkakaroon ng isang araw na walang hearing sa gitna ng linggo, pagbibigay ng break kada 1 oras, at paglilimita ng total hearing time sa hindi hihigit sa 3 oras bawat araw. Inutusan din ang registry ng court na tiyaking maipatupad ang lahat ng relevant recommended measures at adjustments sa buong hearing. Ano ang posibleng maging resulta ng confirmation hearing? May 3 pangunahing posibleng kalabasan. Una, maaring kumpirmahin ng pre-trial chamber ang mga charges na sa tingin nila ay suportado ng sapat na ebidensya. At kapag nangyari iyon, uusad ang kaso sa trial. Ikalawa, maaaring hindi nila kumpirmahin ang mga charges kung kulang ang ebidensya at hihinto ang proceedings laban kay Mr. Duterte. Ikatlo, maaari ring i-adjourn ang hearing at hilingin sa prosecution na magbigay pa ng dagdag na ebidensya, magsagawa pa ng karagdagang investigasyon o baguhin ang isang charge kung ang ebidensya ay tila nagpapakita ng ibang krimen kaysa sa orihinal na isinampa. Ano ang mangyayari kung makumpirma ang mga charges? Kung makita ng ICC pre-trial chamber na may sapat na ebidensya para suportahan ang charges laban kay Mr. Duterte, ikokomit ang kaso sa trial. Pagkatapos nito, bubuo ang presidency of the court ng isang trial chamber na may 3 hukom na iba sa mga hukom na nasa pre-trial chamber. Ang trial chamber ang hahawak sa susunod na yugto ng proceedings at magtatakda ng trial date, procedures, at iba pang kailangang ayusin para maging fair at maayos ang paglilitis. Ano naman ang mangyayari kung hindi makumpirma ang mga charges? Kung makita ng mga hukom na kulang ang ebidensya para suportahan ang charges, ititigil ng pre-trial chamber ang proceedings laban kay Mr. Duterte. Pero mahalaga ring tandaan na ayon sa dokumento, ang ganitong desisyon ay hindi automatikong nagsasara ng usapin. Maaari pa ring mag-sumite ang prosecution ng panibagong request for confirmation of charges kung may karagdagang ebidensya sa hinaharap. Lalahok ba ang mga biktima sa hearing na ito? O, ayon sa ICC document, 539 na victims ang pinayagang lumaho sa proceedings. Itinalaga ng mga hukom sina Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Masida bilang common legal representatives ng mga autorisadong biktima. Sila ang haharap bilang iisang team para katawanin ang interes ng mga biktima at maghahain din sila ng oral submissions sa hearing. Sino ang abogado ni Mr. Duterte? Ayon sa ICC Public Information Document, si Nicholas Kaufman ang lead counsel ng depensa ni Mr. Duterte. Nakasulat din sa dokumento na ang defense counsel ay maaaring tumutol sa charges, tumugon sa ebidensyang iniharap ng prosecution at magpresenta ng exculpatory evidence o ebidensyang maaaring makatulong sa panig ng depensa. Sino ang nagbabayad para sa depensa ni Mr. Duterte? Ayon sa ICC, si Mr. Duterte ay hindi itinuturing na indigent para sa legal aid system ng korte. Ibig sabihin, siya mismo ang sasagot sa gastos ng kanyang depensa sa proceedings sa ICC. Ang ibig sabihin ng indigent ay isang taong walang sapat na pera para bayaran ang kanyang abogado. Ngunit ayon sa ICC, si Mr. Duterte ay hindi itinuturing na indigent, kaya siya mismo ang sasagot sa gastos ng kanyang depensa.
Ano ang mga karapatan ng isang ICC suspect? Ayon sa ICC, ang mga suspect ay presumed innocent unless proven guilty. May karapatan silang dumalo sa courtroom proceedings at magkaroon ng public, fair at impartial hearing. Mayroon din silang karapatang gumamit ng wikang lubos nilang naiintindihan at sinasalita, pumili ng sariling abogado, magpresenta ng ebidensya at witnesses, malaman ng charges laban sa kanila, magkaroon ng sapat na oras at pasilidad para ihanda ang depensa, manahimik kung gugustuhin at hindi piliting tumistigo o umamin. Nakasaad din na dapat i-disclose ng prosecution sa defense ang parehong incriminating at potentially exonerating evidence. Saan kasalukuyang nakakulong si Mr. Duterte? Mula nang mailipat siya sa ICC noong Marso 12, 2025, si Mr. Duterte ay nakakulong sa ICC Detention Center sa Scheveningen, The Hague, the Netherlands. Ayon sa dokumento, ang detention center ay sumusunod sa matataas na international human rights standards para sa treatment of detainees. Nakasulat din na ang mga taong nakakulong doon ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayang guilty beyond reasonable doubt. Ano ang status ng ICC investigation sa Pilipinas? Ayon sa dokumento, ang investigation sa situation in the Philippines ay binuksan noong Setyembre 15, 2021 matapos payagan ng mga hukom ng pre-trial chamber ang request ng prosecution na magsimula ng probe. Hanggang sa dokumentong ito, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng ICC Office of the Prosecutor. Ang focus nito ay mga krimeng umano'y naganap sa teritoryo ng Pilipinas mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019 sa konteksto ng tinatawag na War on Drugs campaign. Nakasaad din na hinihikayat ng OTP ang mga taong may relevant information na lumapit sa kanilang secure channel. Sino ang mga hukom na nakaupo sa kasong ito? Ang ICC Pre-Trial Chamber 1 ay binubuo ni Presiding Judge Yulia Antuanela Motok kasama sina Judge Reinen Adelaide Sophie Alapini Ganso at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Ayon sa ICC, ang mga hukom ng korte ay mga taong may mataas na moral na katangian, pagiging patas o impartiality at integridad. Taglay din nila ang mga kwalipikasyong kinakailangan sa kanilang mga bansa upang maitalaga sa pinakamataas na posisyon sa hudikatura. Ang lahat ng mga hukom na ito ay may malawak na karanasan na may kaugnayan sa gawain ng korte, lalo na sa mga usaping legal. Sila ay inihalal ng Assembly of States Parties batay sa kanilang napatunayang kakayahan sa criminal law at procedure, pati na rin sa iba pang mahalagang larangan ng international law, kabilang ang international humanitarian law at human rights law. Bilang paalala, ang mga larawang ipinakita sa video na ito ay mga illustrations lamang. Ginamit ang mga ito upang mas madaling maipakita at maunawaan ang mga impormasyon na nakasaad sa KII at a public information document ng International Criminal Court. Ang mga visuals na ito ay hindi aktwal na larawan ng mga pangyayari, tao o eksaktong lokasyon, kundi visual representations lamang para makatulong sa pag-unawa ng mga manunood sa proseso at konteksto ng mga tanong at kasagutan. Kung nais ninyong makita ang opisyal na public information document ng ICC, maaari ninyo itong bisitahin sa kanilang website. Samahan ninyo kami sa paghahatid ng mga balitang taglish mula sa labas ng Pilipinas. Mag-subscribe upang manatili kayong updated sa aming mga pinakabagong ulat. Kita-kits sa susunod na video.